Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 or 65 pataas at miyembro ng SSS o GSIS, may napakagandang balita ako para sa inyo ngayong January 2026. Makinig kayo ng mabuti dahil ang susunod na ilang minuto ay maaaring magbago ng inyong buong buwan. Mayon kayong 13,500 na bonus surprise na naghihintay sa inyo at marami sa ating mga kapwa seniors ay hindi alam na entitled na pala sila dito. Hindi ito biro, hindi ito chismis, at hindi ito fake news. Ito ay kumpirmadong opisyal mula mismo sa SSS at GSIS. Ngayon bago kayo mag-excite, kailangan nating pag-usapan ng masinsinan kung sino ba talaga ang karapat-dapat. Paano ninyo makukuha ang pera, kailan ang exact na petsa ng payout at ano ang mga dapat ninyong iwasan para hindi kayo maubusan ng swerte. Maraming seniors ang nakakalimutan ang mga simpleng requirements kaya napuputol ang kanilang benefits o hindi nakukuha ang buong halaga. May mga kaibigan din ako na nakatanggap lang ng 8,000 instead of the full 13,500 dahil may mali sa kanilang dokumentos. Kaya ngayong umaga upo kayo ng maayos, kumuha ng papel at ballpen at sama-sama nating tutuklasin kung paano ninyo makukuha ang buo at kumpleto na halagang ito. This is not just about the money. This is about the dignity and security that we all deserve after decades of hard work and contribution to our country. Ngayon, pag-usapan natin kung saan ba talaga nanggagaling ang 13,500 na ito. Maraming seniors ang naguguluhan kasi ang sabi ng iba ay bonus daw. Ang sabi naman ng iba ay 13th month pension daw. Ang totoo, ang 13,500 na ito ay kombinasyon ng tatlong magkakaibang benefits na pinagsama-sama. Una, meron tayong tinatawag na mid-year pension adjustment na ipinatupad ng SSS at GSIS noong kalagitnaan ng 2025. Ito ay mga 3,500 sa average na dagdag sa regular pension ninyo para sa mga qualified members. Pangalawa, meron din tayong 13th month pension benefit na $5,000 hanggang $7,000. Depende sa inyong contribution records at total years of service. At pangatlo, meron ding special senior citizen supplementary benefit na 3,000 para sa lahat ng registered senior citizens na miyembro ng SS or GSIS na may kumpletong dokumentasyon. Kapag pinagsama-sama ninyo ang tatlong ito, makikita ninyo na ang kabuuan ay umabot nga sa mga PH 13,500. Pero ang actual amount depende sa inyong individual circumstances. Ang ibig kong sabihin, hindi lahat ay makakakuha ng exact na 13,500. Ang iba ay makakakuha ng 11,200. Ang iba naman ay 14 at ang iba ay hanggang 15,800 kung may additional benefits pa kayo mula sa inyong previous employment or special programs. Kaya ngayon tanong ninyo siguro, sino ba talaga ang qualified para dito? Pakinggan ninyo ako ng mabuti. Para sa SSS members, kailangan ninyong maging 60 years old and above. Dapat kayo ay retire na o pensioner na. Kailangan ninyong may active pension account at dapat ay updated ang inyong records sa SSS database. Ibig sabihin, kung dati kayong tumigil sa pag-claim ng pension ninyo for whatever reason, kailangan ninyong i-reactivate yan bago kayo maging qualified. Para naman sa GSIS members, ang requirement ay medyo katulad pero may kaunting differences. Kailangan ninyong maging 60 years old din. Dapat kayo ay retired government employee na may pension na. Kailangan ninyong may validated biometrics sa GSIS. At dapat ayong pending cases or unsettled loans na may delinquency sa GSIS records. Yan ang napaka-importante na detalye na nakakalimutan ng marami. Kung meron kayong dating GSIS salary loan na hindi pa tapos bayaran at nag-stop kayo sa pagbabayad, automatically hindi kayo makakakuha ng full amount. Ang mangyayari, ibabawas nila ang outstanding balance sa inyong fee, 500. Kaya ang matatanggap ninyo ay baka 8,000 na lang o mas mababa pa. Kaya ang unang tip ko sa inyo, bago kayo mag-apply or mag-expect ng benefits na ito, pumunta muna kayo sa SSS or GSIS office ninyo at i-check ang inyong records. Tanungin ninyo kung may pending obligations ba kayo, kung may incomplete documents ba kayo, kung updated ba ang inyong civil status, at kung tama ba ang address ninyo sa kanilang sistema.
Usapang payout schedule naman tayo. Ito ang laging pinakamahalagang tanong ng lahat. Kailan ba talaga lalabas ang pera? Based sa latest advisory ng SSS at GSIS, ang payout ay nagsimula na actually ngayong January 15, 2026. Ang first batch ay para sa mga seniors na ang birthday ay January to March. Kung kayo ay ipinanganak sa January, February, or March, dapat ay nakatanggap na kayo ng notification letter or text message from SSS or GSIS by now. Ang second batch ay para sa April to June birthdays at ang release date nila ay January 22, 2026. Ang third batch ay para sa July to September birthdays at ang release date ay January 29, 2026. At ang last batch ay para sa October to December birthdays at ang release date ay February 5, 2026. Ngayon, meron ding special cases. Kung kayo ay overseas pensioner or nag-a-abroad ang inyong pension, ang timeline ninyo ay medyo delayed ng mga 7 to 10 banking days dahil kailangan pang dumaan sa international banking system. Kung kayo naman ay nag-opt para sa check payment instead of direct bank deposit, mas matagal din ang process na yan, mga 14 to 21 days bago ninyo makuha ang check. Kaya ang best advice ko talaga sa inyo, kung hindi pa kayo naka-enroll sa direct deposit or electronic pension payment, gawin ninyo yan ngayon na. Mas mabilis, mas safe at walang hassle na pumila pa sa bangko or sa post office para kunin ang check ninyo. Pag-usapan naman natin ang mga possible reductions or clawbacks na dapat ninyong bantayan. Ito ang parte na ayaw marinig ng marami, pero kailangan nating pag-usapan para handa kayo. Una, kung meron kayong unpaid SSS or GSIS loans na nag-default na, automatic na ibabawas yan. Pangalawa, kung may overpayment kayo sa previous months, ibig sabihin may nabigay sa inyong pension na hindi dapat. Babawiin din nila yan from your 13,500. Pangatlo, kung may pending tax obligations kayo sa BIR, lalo na kung kayo ay may additional income sources bukod sa pension, pwede rin kayong masubject sa withholding tax. Ang usual rate ay 5% to 10% depende sa total annual income ninyo. Pang-apat, kung hindi updated ang inyong senior citizen ID or OSCAR registration, pwede kayong mawalan ng 3,000 na supplementary benefit kasi yan ang tied sa senior citizen status ninyo. At lastly, kung may court order na garnishment sa inyong pension dahil sa unpaid obligations like child support or civil cases, pwede ring ma-affect yan. Kaya ang punto ko, maging proactive kayo. Huwag ninyong antayin na dumating ang pera tapos magulat na lang kayo kung bakit kulang. I-check ninyo beforehand lahat ng possible issues para ma-resolve ninyo agad. May mga hidden benefits din na hindi alam ng karamihan. Pakinggan ninyo ito. Kung kayo ay persons with disability or PWD at the same time, senior citizen at may GSIS or SS pension, may additional 1,500 na disability allowance na pwede ninyong i-claim together with the 13,500. Kailangan lang ninyong dalhin ang PWD ID at medical certificate sa SSS or GSIS office. Kung kayo naman ay centenarian na, meaning 100 years old na kayo, may Special Centenarian Act benefit na additional 100,000 one-time cash gift from the government on topa ng 13,500 na. Ito. Kung kayo ay qualified war veteran or recognized guerrilla, may additional Veterans Affairs Office benefits na 5,000 to 20,000 quarterly na pwede ninyong i-layer sa benefits na ito. At kung kayo ay dating overseas Filipino worker na nag-contribute sa both SS at foreign pension systems like sa Saudi Arabia, Kuwait, or Hong Kong, pwede kayong mag-apply for totalization agreement benefits na 2,000 to 8,000 additional monthly. Ang problema, ang daming Filipino seniors na hindi alam ang mga ganito kaya hindi nila nakuklaim, sayang naman ang pera na entitled naman kayo. Kaya ang ginagawa ko ngayon, ine-educate ko kayo para ma-maximize ninyo lahat ng benefits na deserve ninyo. Sa usaping tax implications, maraming nagtatatanong kung taxable ba ang 13,500 na ito. Ang sagot ay depende.
Kung ang total annual pension income ninyo, including this PH 13,500, ay hindi lumalampas sa 250,000 per year, generally, hindi kayo taxable at exempt kayo under the train law. Pero kung ang pension ninyo ay mas mataas, halimbawa, 25,000 monthly regular pension, tapos dagdag pa ang 13 Airy 500, at meron pa kayong iba pang income sources like rental income or business, pwede kayong mas sub-income tax. Ang advice ko kung hindi kayo sure, magpunta kayo sa nearest BIR office or kumuha ng tax consultant. Mas mabuti nang sigurado kayo para walang problema in the future. May mga seniors din kasi na nag-abroad ng kanilang anak, tapos dun na tumira pero nakatanggap pa rin ng Philippine pension. Kung kayo ay non-resident citizen na, may special tax rules din, yan na dapat ninyong sundin. Yung pag-Spine Science, yung SSS at GSIS office tips dahil marami akong kaibigan na napapagod at nabibigo kapag pumupunta doon. Una, huwag kayong pupunta ng walk-in kung pwede naman online. Ngayon, halos lahat ng transactions ay pwede na sa SSS website or MySS app at GSIS website. Download ninyo ang mobile apps nila at i-register ang inyong account. Mas mabilis at mas convenient. Pangalawa, kung kailangan ninyong pumunta physically, pumunta kayo ng maaga mga 7:09 or AM to 8 AM para makaiwas sa haba ng pila. Magdala kayo ng valid ID, Senior Citizen ID, SSS or GSIS ID, proof of address, at lahat ng relevant documents na baka hanapin nila. Pangatlo, maging patient at respectful sa mga empleyado. Alam kong minsan napakabagal ng sistema at nakaka-frustrate pero ang staff naman ay tumutulong din lang. Pag kayo ay mabait at patient, mas matutulungan nila kayo ng maayos. Pang-apat, mag-take ng picture or photocopy ng lahat ng documents na isusubmit ninyo para may backup kayo. Backup. Maraming cases na nawawala ang documents sa loob ng sistema. Kaya kung may kopya kayo, mas madali ninyong ma-follow up. At lastly, kumuha ng acknowledgement receipt or transaction number for every transaction para may proof kayo na nag-apply kayo or nag-submit. Para naman sa payout strategies na makakatulong sa inyong retirement income, ito ang aking mga suggestions based sa experiences ng maraming seniors. Una, huwag ninyong gastusin agad-agad ang buong 13,500. I-set aside ninyo ang kalahati for emergency fund. Hindi natin alam kung kailan tayo magkakasakit or may biglang gastos, kaya ang having ng buffer ay very important. Pangalawa, kung may existing loans kayo sa cooperatives or sa informal lenders na mataas ang interest, gamitin ninyo ang parte ng pera na ito para tapusin ang utang. Mas makakamura kayo in the long run. Pangatlo, kung kayo ay may maintenance medicines, bilhin ninyo in bulk ang mga yan kung mura sa Mercury Drug Sale or sa generic pharmacies para makatipid kayo. Pang-apat, i-invest ninyo ang ilang portion sa low-risk investments like Pag-ibig MP2 Savings Program na 6% to 7% annual interest o sa time deposit sa bangko. Kahit 3,000 to 5,000 lang, tutubo rin yan over time. At lastly, kung meron kayong apo na nag-aaral, pwede ninyong i-allocate ang ilang parte sa kanilang education savings. Ito ay parang legacy ninyo sa pamilya at investment sa future. Marami ring seniors ang nagtatatanong kung pwede bang i-transfer ang benefits sa ibang tao or beneficiary. Ang sagot ay hindi. Ang 13,500 ay personal benefit ninyo at hindi transferable. Pero in case na kayo ay pumanaw bago ninyo makuha ang benefit, ang legal beneficiaries ninyo na nakaregister sa SS or GSIS ay pwedeng mag-claim through death benefit claim process. Kailangan lang nilang magpresenta ng death certificate affidavit of heirship at valid IDs. Ang process na yan ay tumatagal ng 30 to 60 days pero makukuha naman nila ang benefits ninyo. Kaya importante na updated ang inyong beneficiary designation sa SS and GSIS records. Kung hindi ninyo pa na-update iyan after years, gawin ninyo na. Kung namatay na, ang unang beneficiary ninyo or nagbago na ang family status ninyo, kailangan ninyong i-update yan. Sa mga seniors na may katanungan kung paano mag-follow up, kung delayed ang payment, ito ang steps. Una, i-check ninyo ang transaction status sa online portal. Kung may delay or pending status, tumawag kayo sa SSS Hotline 1455
or GSIS hotline 88474747. Maghanda kayo ng inyong SSS number or GSIS number at personal information. Pangalawa, kung hindi na-resolve sa phone, mag-send ng formal letter or email sa kanilang customer service. Lagyan ninyo ng transaction number at supporting documents. Pangatlo, kung wala pa ring response after 15 days, personal na kayong pumunta sa branch at mag-file ng formal complaint. Magdala ng lahat ng records at acknowledgement receipts ninyo. At lastly, kung talagang napakabagal na at walang nangyayari, pwede kayong mag-file ng complaint sa Civil Service Commission para sa GSIS cases or sa Presidential Action Center para sa SSS cases. May mga channels tayong available para protektahan ang rights ninyo as senior citizens. Gusto ko ring i-address ang isang malaking concern ng maraming seniors, ang pagkakaroon ng scammers at fraudsters na nanguto ng mga matatanda. Lately, maraming reports ng mga text messages o tawag na claiming na galing daw sa SSS or GSIS at hihingin ang inyong personal information, PIN or OTP. Pakinggan ninyo ako. Huwag kayong magtiwala agad. Ang SSS at GSIS ay hindi hihingi ng sensitive information through text or phone call. Kung may legitimate transaction, pupuntahan ninyo ang opisina or gagawin ninyo online sa official website lang. Huwag kayong mag-click ng suspicious links na padala sa text or email. Huwag kayong magbibigay ng OTP or time password sa kahit sino. At huwag kayong magbabayad ng processing fee sa hindi kilalang tao para daw mapabilis ang claim ninyo. Lahat ng SS at GSIS transactions ay free of charge o may fixed minimal fees lang na direkta sa kanila binabayaran. Kapag may nag-approach sa inyo na nangangako ng mabilis na release in exchange for bayad, scam yan. I-report ninyo agad sa authorities. Bago ako magtapos, gusto kong sabihin na ang 13,500 na ito ay hindi lang simpleng pera. Ito ay recognition ng inyong years of service sa bayan, ng inyong contribution sa ekonomiya at ng inyong karapatang mabuhay ng maayos sa inyong golden years. Kayo ang nagpagod, kayo ang nag-contribute at deserve ninyo ang benefits na ito. Huwag kayong mahihiya na kunin ang sa inyo. Huwag kayong mag-atubili na tanungin kung may kayo maintindihan. Huwag kayong matakot na pumunta sa opisina at mag-follow up. Ito ay karapatan ninyo bilang senior citizen at bilang Pilipino. Ang gobyerno ay may obligasyon na bigyan kayo ng serbisyo at proteksyon. Kaya kung may delayed ang payment ninyo, kung may problema sa documents, kung may tanong kayo, huwag kayong susuko. Magpatuloy kayong mag-follow up hanggang sa makuha ninyo ang tamang benefits. Marami tayong seniors na matatag at matapang at yan ang attitude na kailangan natin ngayon. Sa lahat ng dumaan tayo sa buhay, sa lahat ng pinagdaanan natin, kayang-kaya nating harapin ang mga prosesong ito. At remember, hindi kayo mag-isa, may mga anak, apo, kaibigan at mga taong tulad ko na handang tumulong at gabayan kayo. Sana po ay nakatulong ang video na ito sa inyo. Kung mayroon pa kayong katanungan o kung may experience kayo na gusto ninyong i-share, ilagay ninyo sa comment section at sasagutin ko kayo one by one. Kung may kakilala kayong senior na hindi aware sa benefits na ito, i-share ninyo po ang video na ito sa kanila. Ang sharing is caring at baka makatulong tayo sa kanilang buhay. I-subscribe din po kayo sa channel para updated kayo sa mga susunod pang important announcements about SS, GSIS, PhilHealth, senior citizen benefits, at iba pang government programs. Marami pa akong ibabahagi na tips at updates na makakatulong sa inyong daily life. Hanggang sa muli, mga kababayan kong seniors, ingat po tayong lahat. Alagaan ang kalusugan at sana ay magamit ninyo ng maayos ang 13,500 na ito for your needs and your family. God bless us all at sana'y mas marami pang blessings ang dumating sa ating lahat this 2026. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at mabuhay ang ating mga senior citizens.